Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang ma-action na movie na The Redeemer. Nagsimula ang kwento kay Peter, isang relihiyosong tao na regular na bumibisita sa simbahan. Isang araw, habang taimtim na nagdarasal, napansin niya ang isang taong nagpapanik, na tila may itinatago sa isa sa mga paso sa simbahan. Dahil sa kanyang pagdududa, sinundan ni Peter ang lalaki sa daungan. Doon, nakita niya ang lalaki na kinukuyog ng 4 pang lalaki, hinahanap ng mga ito ang isang bag na may lamang pera. Itinanggi naman ng lalaki ang tungkol sa bag. Pagkatapos, nakita niyang ilang beses itong pinahirapan at nilubog ang lalaki sa tubig. Ngunit itinanggi pa rin ito na wala siyang alam sa bag. Bigo ang mga lalaki na makuha ang impormasyon, kaya't iniwanan na siya ng mga ito. Ilang sandali pa ay nilapitan ni Peter ang lalaki at tinulungan. Nalaman niya na Agustin ang pangalan nito. Nakiusap naman ito na ihatid siya sa kanyang kaibigan, sa bahay ng nagngangalang Antonia. Pagdating sa bahay ng kanyang kaibigan, binuksan ni Antonia ang pinto at pinapasok sila. Nang makita ang kaawa-awang kalagayan ni Agustin, sinabi ni Antonia sa kanyang anak na pumunta muna sa bahay ng kanyang tiyahin. Napilitan siyang paalisan ang kanyang anak upang protektahan ito. Kahit na ito ay may sakit at kailangan ng operasyon upang gumaling, ayaw niyang dumating ang araw na masaktan ang kanyang anak, laban sa mga taong naghahanap kay Agustin. Samantala, na-curious si Peter at nagtanong kay Agustin kung ano ang ipinagdarasal nito sa simbahan. Sinabi nito na gusto lamang niyang umalis sa lugar na yun at huwag nang guluhin ng mga taong umatake sa kanya upang makapagtrabaho siya ng mapayapa. Nag-isip sandali si Peter bago nagpaalam para umalis. Pagdating sa kanyang bahay, makikitang ginagawa na naman ni Peter ang kanyang ritual, ang mapanganib na paglalaro ng Russian roulette. Nilagyan niya muli ng bala ang isang butas ng kanyang baril, habang ang 5 naman ay naiwan na walang laman. Pagkatapos ay pinaputok muli ng isang beses ang baril sa kanyang ulo. Sa kanyang paniniwala, kung bibigyan pa siya ng pagkakataong mabuhay, nangangahulugang may pagkakataon pa siyang pagbayaran ang kanyang mga nagawang kasalanan, sa pamamagitan ng pagpuksa sa kasamaan sa kanyang paligid. Subalit, kung siya ay mamatay, ibig sabihin nito ay tapos na ang kanyang misyon. Dahil dito, tinawag siyang Redeemer. Bilang Redeemer, ang kanyang layunin ay ang ipagtanggol ang mga taong naaapi. Tulad na lamang nang makita niya ang mga kalalakihan na inaabuso ang isang babae, pinatigil niya ang mga ito at isa-isa niya itong binugbog. Sa ibang eksena, isang hapon, pumunta si Peter sa daungan at hinamon ng 4 na lalaking bumugbog kay Agustin ng nakaraang araw. Sa di kalayuan, tinatanaw siya ni Agustin habang kinakabahan nito sa takot. Gamit lamang ang maliit na patalim na nakasuksok sa kanyang daliri. Madaling nilaslas ni Peter ang leeg ng kanyang mga kalaban. Isa naman sa mga kalaban ay nawasak ang ulo dahil tinamaan ito ng propeller ng makina ng bangka na umaandar. Matapos patumbahin ang kanyang mga kalaban, kinuha ni Peter ang kanilang mga gamit at ibinigay sa simbahan. Samantala, habang naglalakad si Peter patungo sa bahay ni Antonia, nakita niya ang maraming armadong lalaki na nagpapaikot-ikot malapit sa highway, kaya't mas lalo siyang naging alerto sa pagmamasid. Subalit, hindi siya pinansin ng mga ito, indikasyon na hindi siya ang hinahanap ng mga lalaki. Pagdating sa bahay ni Antonia, nakiusap si Agustin kay Peter na protektahan siya mula sa mga armadong lalaki. Nagtapat siya dito na ang bag na naglalaman ng pera, na kanyang itinago ay pag-aari ng isang drug lord. Handa naman siyang tulungan ni Peter sa isang kondisyon, na maibalik ang pera sa tunay na nagmamay-ari nito. Pumayag naman si Agustin sa kanyang payo. Upang maiwasan ang mga armadong kalalakihan, isinama ni Peter sina Agustin at Antonia sa kanyang sasakyan upang magtago sa isang kuweba, sa isang abandonadong isla malapit sa dagat. Sa sumunod na eksena, pinuntahan ni Peter ang hideout ng drug dealer gang. Mag-isa siyang humarap dito at sinabi nito sa kanila ang lokasyon ng bag na hinahabol nila. Subalit, humingi siya ng isang kondisyon, na kailangan nilang umalis sa lungsod pagkatapos makuha ang bag. Hindi naman agad naniwala ang kanilang leader na si Pedro. Nais nitong makasigurado kung totoo ang mga sinabi ni Peter. Ipinaalam sa kanila ni Peter na ang bag na hinahanap nila ay nakatago sa isang simbahan, kasama ng kanyang mga tauhan. Dumiretso sila Pedro sa simbahan,
Ngunit, matapos maghanap ang mga tauhan ni Pedro sa bawat sulok, hindi nila nakita ang bag. Galit na tinawagan ni Pedro ang kanyang mga tauhan na nagbabantay sa lugar kung saan nakakulong si Peter. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ito dahil sa pagsisinungaling. Subalit, bago pa mangyari yun, inatake na ni Peter ang mga tauhan ni Pedro at nakipagbardagulan dito. Mag-isa siyang nakipaglaban sa mga tauhan ni Pedro na may hawak na armas. Sa kabutihang palad, nagawa ni Peter na manalo sa laban at napatay silang lahat. Hindi nagtagal, dumating si Pedro at nagulat sa kanyang nadatnan. Wala nang buhay ang lahat ng kanyang mga tauhan. Agad siyang pumunta sa kanyang amo, si Steve Braddock, upang iulat ang insidente. Si Steve ang may-ari ng bag na puno ng pera. Samantala, matapos patayin ng mga tauhan ni Pedro, pumunta si Peter sa kuweba at nadatnan sina Agustin at Antonia, na tila abala sa pagbibilang ng pera. Nabigla siya sa nakita sa kanyang harapan. Nalaman ni Peter na ang bag na hinahanap ng grupo nila Pedro ay kinuhang muli ni Agustin upang mapagamot ang anak ni Antonia. Sinubukan ni Peter na agawin ang bag, ngunit pinigilan siya ni Antonia. Nakiusap ito na bigyan siya ng pera. Hindi naman ito pinansin ni Peter at balak pa rin niyang ibalik ang pera kay Pedro. Umalis siya at habang nasa kalagitnaan ng biyahe, nakaramdam siya ng pagdadalawang isip. Naalala niya ang nakaraan kasama ang kanyang asawa at mga anak. Inihinto niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada para makapag-isip. Sa huli, bumalik siya sa kuweba at ibinalik ang pera kina Antonia at Agustin. Samantala, habang nasa kuweba pa rin, muli niyang isinagawa ang kanyang mapanganib na ritual, ang paglalaro ng Russian roulette, at sa muling pagkakataon, sinwerte na naman siya sa mga oras na iyon. Lumipas ang ilang araw, sinimulan ni Peter na bantayan ang mga iligal na aktibidad ng mga drug dealer gang. Pinagmasdan niya ang pasikot-sikot ng mga aktibidad ng organisasyon, hanggang isang araw ay nasundan niya ang isang kotse na nagdala sa kanya sa isang pabrika ng droga. Mula sa malayo, patuloy siyang nagmasid sa mga aktibidad na nagaganap doon. Pagkaalis ng sasakyan na kanyang sinusundan, sumakay muli siya sa kanyang sasakyan at sumunod dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog siya sa mga bitag ng gang, dahil natuklasan na ang kanyang pag-iimbestiga. Kaya habang tumatawid sa kalsada ang kanyang sasakyan, patungo sa isang bodega, pinaputukan ng mga ito si Peter. Dito, nakipagbardagulan muli siya sa miyembro ng gang. Magaling ang kanyang kalaban kaya nahirapan si Peter na patumbahin ito. Sa tagal ng kanilang labanan, sa wakas ay nagawa niyang tapusin ito matapos tamaan ang nakamamatay niyang sipa. Nang gabing yun, bumalik siya ng kuweba upang magpahinga. Dumating naman si Antonia at nakipagkwentuhan nito sa kanya. Nang hawakan siya nito sa kanyang likod, agad na bumalik sa kanya ang mga nakaraang alaala kasama ang kanyang asawa. Bumalik ang eksena sa nakaraan, makikitang kinidnap si Peter kasama ang kanyang buntis na asawa. Nang mga sandaling yun, isang lalaking nagngangalang Alacran na may palayaw na Scorpio, ang nagpapahirap sa asawa ni Peter. Sumisigaw ito sa sakit na nararamdaman, habang hinihiwan nito ang tiyan ng buntis na asawa ni Peter, sa kanyang harapan. Binigyan ni Alacran si Peter ng pagpipilian, ang wakasan ang buhay ng kanyang asawa, o makita itong pinahihirapan hanggang mamatay. Galit na galit at walang magawa si Peter. Dahil sa mga sandaling yon, siya rin ay bihag. Habang nakatutok ang baril sa kanyang ulo, binigyan pa siya ng baril na nakatutok naman sa katawan ng kanyang asawa, labag man sa kalooban niya. At dahil ayaw na niyang makitang pinahihirapan ang kanyang asawa, napilitan siyang barilin ito. O teka kaibigan, nasa exciting part na tayo. Baka naman pwedeng palike naman ng video ito. At kung bago ka naman sa ating channel, ay pasubscribe na rin. Enjoy watching, maraming salamat. Balik sa kasalukuyan, makikita si Peter na nagmamaneho ng kanyang sasakyan para bumalik sa hideout ng mga drug dealer. Samantala, habang nagtatago sa isang kuweba, sinubukan ni Agustin na kunin ang kanyang bangka na nakapwesto sa gilid ng daungan. Sa pamamagitan ng pagsisid sa dalampasigan, balak niyang gamitin ang bangka para makatakas sa lungsod. Sa kasamaang palad, nang makasakay siya sa kanyang bangka, nahuli siya ng mga tauhan ni Alacran. Bumalik siya para sumisid pabalik muli sa kuweba, ngunit sa kanyang kamalasan, naghihintay na si Alacran malapit sa kuweba. Sa ibang eksena, makikita naman na naglalakad si Peter na may dalang baril para sa lakayin ng hideout at pagawaan ng mga droga. Binaril niya ang mga gwardya na nakatayo sa bungad, at buong tapang na pumasok sa loob ng pabrika.
Pagdating sa isang silid, nakita niya ang isa sa mga gwardya at inatake ito gamit ang kanyang mga kamao. Matagumpay na napabagsak niya ang kanyang kalaban matapos niyang sikmuraan sa mukha ang mga ito. Pagkatapos, umakyat si Peter kung saan naroon ang opisina ni Steve, ang leader ng mafia gang. Magulo ang silid, at sa sahig ay nagkalat ang mga bala. Lumapit siya sa isang upuan kung saan nakita niyang nakaupo ito. Naghinala na siya sa umpisa, dahil naninigas ito at hindi gumagalaw. Nang titingnan na niya ito, bigla siyang pinalo ng matigas na bagay ni Alacran mula sa likuran. Si Peter ay nawalan ng malay at saka dinampot. Habang siya ay walang malay, naalala ni Peter ang kanyang nakaraan, kung saan nakita niya ang anino ni Alacran na siyang pinakamatinding kaaway niya noon. Balik sa nakaraan, isang secret assassin si Peter noong mga panahong yun. Inupahan siya upang patayin si Alacran sa kanyang tahanan. Subalit, dahil mahirap talunin si Alacran, nagkaroon ng malaking pagkakamali si Peter. Habang nag-aaway ang dalawa sa loob ng tahanan, biglang lumabas sa kanyang silid ang anak ni Alacran na tumatakbo. Kasabay ng pagpapaputok ni Peter ng kanyang baril, tinamaan ng bala ang anak ni Alacran, nang makitang namatay sa kanyang harapan ang kaisa-isang anak na mahal niya. Nagalit ng husto si Alacran, kaya doon nagkaroon siya ng matinding pagnanais na makaganti kay Peter. Balik sa kasalukuyan, nang magising si Peter, nasa harap na siya ng simbahan sa tabi ng dalampasigan. Nagising siya nang magpaputok ng baril si Alacran. Nakita niya naman sina Agustin at Antonia. Nakaupo ang mga ito habang natatakot, hindi kalayuan sa kanyang hinihigaan. Ilang sandali pa ay hinagisan ni Alacran ng baril si Agustin at sinabihan itong barilin ang sarili sa ulo. Napasigaw si Antonia sa sobrang takot, kaya binaril siya ni Alacran sa isang binti. Samantala, nang makakuha ng pagkakataon, sinubukang itutok ni Agustin ang baril na hawak niya kay Alacran. Subalit, agad itong napansin ni Alacran, at singbilis ng kidlat na binaril niya si Agustin sa ulo. Bumagsak si Agustin na may tama sa ulo. Pagkatapos, inutos naman ni Alacran kay Antonia na kunin muli ang baril na hawak ni Agustin at barilin ang sarili sa ulo. Dahil sa sobrang takot at nanginginig na mga kamay, sinunod ni Antonia ang utos ni Alacran at tinutok niya ang baril sa sariling ulo. Samantala, nang makita ni Peter ang madugong eksena sa kanyang harapan, naalala niya muli ang kanyang asawa. Kasabay noon, nagkaroon ng kaunting tapang si Antonia. Biglang itinutok nito ang baril na hawak kay Alacran. Sabay mabilis na sinipa ni Peter ang baril na hawak ni Alacran hanggang sa naitapon nito sa malayo. Matinding laban ang nangyari sa dalawa gamit lamang ang kanilang mga kamay sa harap ng simbahan. Balanse ang kanilang laban dahil pareho silang may mahusay na kasanayan sa pakikipagbardagulan, mga malalakas na sipa at suntok ang kanilang pinakawalan. At pagkaraan ng ilang oras, sa wakas, napabagsak ni Peter si Alacran. Buhay pa rin ito ngunit nanghihina na sa sakit na tinamo ng katawan. Gayunpaman, nagpasya si Peter na huwag itong patayin, pinayuhan niya itong magsisi, at sundan ang kanyang yapak sa paglaban sa krimen. Ito ay para sa kadahilanang, kung siya ay mamatay, magkikita sila ng kanyang anak sa langit. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka